We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live adlaw Miyerkules karon Nobyembre 8. Karong adlaw atong gitimaan ang ikanapo nga tuig sukad miigo ang bagyong Yolanda dinhi sa nasod ug later on makisayod kita sa mga istorya sa pagbangon sa pipila ka mga survivors ilabi na sa dapit nga labing naigo sa bagyong Yolanda nga mao ang Tacloban City. Busa mga kapuso tutok lang gyud kay daghan kita mga istorya nga pagahisgutan unyang taud-taon. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug ania na ang mga nagunang balita. Kandidato sa pagkakonsihal sa Barangay Cogon Ramos ni Dakbayan sa Sugbo nga nanumpa na unta sa iyang katungdanan sa pagtuong napili pag-usab apan wa di ay malakip sa talaan sa mga winning candidates. Nganong nahitabo man kini? Kana nga atong sayran pinagi sa report ni Alan Domingo. Nasayran ni Sadaya og sa iyang kampo nga ikaunom siya kuno sa listahan sa nakadaog maong gisaulog na nila ang kadaugan. Apan nahugno si Sadaya human nasuta sa Certificate of Canvass Votes and Proclamation of Winning Candidates nga maoy opisyal nga listahan sa COMELEC nga wa di ay malakip ang iyang ngalan. Busa midangop siya sa Commission on Elections tungod sa nahitabo. Kinsay nag-proclaim nimo as winning candidate? Si Mayor Rama. Okay, but o sa basihan ma? Siyempre, dama sila nagtali dito. Daghan man iyang mga staff. Okay. And I think i-check po siguro nila. And this not basta-basta mo proclaim without any kuan. Gisaysay sa kandidato nga gitawgan kuno siya paadtuon sa voting center alang sa proclamation. Niadto usab siya sa City Hall alang sa oath-taking. Gustong mangayo og husay si Sadaya sa netabo. Anda matud pa niyang dawaton kung pildi man siya basta mahatagan kini og katin-awan. Base sa listahan ikawalo si Sadaya nga nakakuha og 998 votes, diin gilabuan lang siya og 30 botos sa iyang gisundan. As to the proclamation, ano ba yung basis? Ang basis is yung COCP, hindi yung statement of votes. Pero na-proclaim na daw eh. Baka na misinterpret niya lang yung proclamation. Samtang gitambagan sa COMELEC si Sadaya nga mosimiter og petition to manifest to correct error sa COMELEC dito sa kauluhan mahitungod sa reklamo alang sa recomputation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Mga residente sa isla sa Hilutungan, lungsod sa Cordova, usa ka semana ng way supply sa kuryente. Matod sa mga residente sa dapit, nahunong ang libreng krudo sa ilang generator set, human mapildi ang kapitan nga kaalyado sa mayor. Ani ang report. Sukad Hunyo ning tuiga, hayag ang tibok isla sa Hilutungan tungod sa libreng krudo nga gihatag isip abag sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Cordova. Apan human sa piniliay niadtong Oktubre 30, gikatahong nagniob na ang isla matag gabii ug kadto lang mga panimay nga adunay solar lights ang naghayag. Sa karon tanan dili gyud siya ingon niya na solar uban ngit-ngit gyud nagigwanta lang gyud pud sa kuan. Lapaneria, pero dili gyud nam lain jud kay ngit-ngit. Kana jutang kuan kan magmandar ng generator kay makatan-am kag mga balita ba. Kan solar di makakitag balita ana kay igo ra man sa panghayag ra man pangmukaon ka. Gagmay ra man solar panghatag ra sa kuan tagabay. Mismong si Konsehal Nelfa Sagarino, kinsa nasublian og termino ug kaalyado sa kanhi kapitan nga si Meraluna Cañete, mibutyag nga nahunong ang libreng krudo alang sa generator set, human mapildi si Cañete atul sa piniliay. Sa tinuod lang jud man ba katong pagkuan kani eleksyon sa admin man ko. Then sa among meeting na kanang agi ragig support pud sa mayor sa barangay captain nga kanang admin nga kung makadaog siya padayon jud ang free nga libre nga suga.
nga sige until 2025. Sa telephone interview, gipasabot ni Cañete nga kutob lang yun niya itong Pizza 30 ang abag nga gihatag sa munisipyo alang kanila aron sila makalibre og krudo. Siya mismo ang nangayo ni ini sa mayor, human matod pa dili pa igo ang budget sa barangay nga isubsidize sa tag 20 pesos nga amutan sa krudo matag panimay sa isla. Moro yun ang istorya ni Mayor nga iyang ilibre taman sa Pizza 30 sa Oktubre kay ang katong Pizza 30 doon sa Oktubre na dito siya funds intended para ato ra mga pila ka buwan na malibre. Mao na nga akong gipangutana si Mayor gahapon nga kung pwede pa ba nga kanang magpalibre niya na si Mayor na mangita sa tag source ana ka. Matod ni Cañete, nagpahigayon man siya og sesyon ug iyang gidasig ang mga konsehal ilabi na kadtong nasublian og termino nga mamahimong mapadayon ang libreng supply sa kuryente sa isla apan mag-agad ka na sa initiative sa bag-ong napiling kapitan. Kini ang generator set nga mo'y nagsupply og kuryente sa tibok isla sa hilutungan. Sa pagkakaroon, matod sa mga residente, wala kini krudo apan andaman unta sila mag-amot-amot aron aduna lay ikapalit og krudo. Apan ang problema kay walay mangolekta. Karon na panahon kay sila na may nakadaog no naman gusto sila yung mga istorya lisan ka kadili ka timpidil ka di syempre ang katong hintungdan na kolektor mura jud magpanuko na nga dili na ko mangulikta. Samtang ang bagong napiling kapitan nga si Fidelino Arong may pasabot usab nga isip pagrespeto sa kanhi administrasyon ug ilabi na kay wa pa siya makahurar atubangan sa mayor hinungdan nga wa una siya manginlabot. Kung ang plano makapabalik mo ko og Pasiga. Pero naglingkod gid ako sa December. Sa karon iya pa maron panahon, di gid ko pwede nga musapaw siyang obligasyon ngano kay dili pa mangud ako ang panahon nga ako pa naglingkod. Gawas pa maglikay po ko sa mga istorya nga dili maayo ako madungog. Sa pagkakutlo ning balita, giswaya namo pagkuha ang habig ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan apan wa kini motubag sa among gipadang nga mensahe ngadto kaniya. Uban ni Godfrey Relien, Luan Narondina, GMA Regional TV Live. Nahulikam ang pagpanglabni sa nahunong nga bus samtang gahunong dapit sa stoplight sa eskina Dan and Bacalso ug Vira man ni atong weekend. Makita sa video ang nakaputi og t-shirt nga lalaki nga naglakaw samtang misulpot ang kauban niini nga lalaki ug mao na ang milayat sa bintana ug dunay gilabni dayon dagan. Ang viral video mo'y gibasihan sa investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo diin matod ni Deputy Director for Operation Police Lieutenant Colonel Janet Rafter nga nailhanan nila ang mga sospek. Nakig-alayo na sila sa tanang buhatan sa kapulisan dinhi sa syudad sa Sugbo pagpangita o pagpadakop sa mga snatchers sa labing daling panahon. Human sa taas nga bakasyon o pagbalik na sa matinunan sa eskwelahan o sa kasudyante ang nabiktima sa pagpanglabni usab. Matod pa nga nakuha sa snatcher ang cellphone sa usa ka tinunan kinsa padung naunta mo sa kay og jeep. Apan malas ang sospek kay naabdan kini sa may Osmeña Boulevard human nagpakabana ang mga ubang tao sa pagkukod sa snatcher. Sa video nga gi-upload ni Christian Galvez, makita nga nagkadugo na ang sospek o gidala sa kapulisan. Karong adlaw, tangkod magnapo katuig na sukad mikusupuso ang bagyong Yolanda sa dakong bahin sa Eastern Visayas. Pipila sa mga survivors, labas pa sa panumduman ang kalisdanan nga naagian tungod sa super typhoon. Ani ang report. Sa baybayon sa Anibong District sa Tacloban City, naabta namo kining pamilyahan nga nagsao sa labas nga seafood ug enjoy sa pagpangaon. Wa kalikayi nga maapil sa istorya ang pagbalik lantaw sa naagian nila sa pag-igo ni Super Typhoon Yolanda. Ang ilang gipuy-an sa maong dapit naapektuhan sa storm surge ug nangabanlas ang mga balay. Sa maong lugar nangapadpad ang mga dagkong barko kimailhan sa kakusog sa tubig ug hangin. Si Noy Dionisio, 56 anyos, residente sa dapit, usa sa milagrong nakalingkawas sa tinong kamatayon. Apan namatay gyud ang iyang asawa nga si Glenda ug anak nga si Angel nga wa gyud igkita ang lawas. Emosyonal gihapon siya matag higayon nga makahinumdum niini. Mahirap talaga. Miss mo sila. Naalala mo talaga pag dumating ang Yolanda. Anniversary. Presyo. Naalala talaga. Sobra. Lahat ng katawan ko, sira na sira. Parang bugbog. Oo, mas bugbog sirado talaga. Puro ano, basa mga dugo ang katawan ko.
Wala na akong damit. Matud sa labaw sa CDRRMO Tacloban, ang tag-iya sa pipila ka mga balay nga nahabilin nasayod na sa plano sa syudad ug nahataga na gani ug kabalhinan. Giila ang mga nagpuyo sa no-build zone, danger zone ug buildable zone o luwas nga puy-an. So gumawa kami ng yung guideline na talagang magko-convince ng mga tao, ito danger zone, ito buildable zone, ito safe zones, parang ganon. Kaya we have been doing a lot of administrative forced demolition because after all, they have been given already pabahay. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Tanong mo sa akin, sino nga mahal? Better luck next time. Literal nga ilak gyud o ikandado ang portahan aron di masakban. Kini ang TikTok video post ni Kapuso Drama King Dennis Trillo nga gikalingawan sa mga netizens. Sa video, makita ang paglipsing ni Dennis Trillo with feelings pa. Apan mikalit lang og lili si Jeneline Mercado, hinungdan nga mihunong siya. Atol sa TV guesting ni Kapuso Black Rider lead star Ruru Madrid sa Fast Talk with Boy Abunda, emosyonal siyang nagpasalamat sa iyang hinigugma nga si Bianca Umali. Kini human gipangutanan ni Boy Abunda kabahin sa iyang inspirasyon ug dinhi niya giangkon nga dakuan na himong papel ni Bianca sa kalampusan sa iyang showbiz career karon. Samtang sa Black Rider, nahimong mas kulbahinam ang mga fighting scene kauban ang mga veteranong action stars. Si Benice nga gidala ni Kylie Padilla, asawa ni Elias, ug dinhi magtuyok ang istorya sa panaghigugmaay. Apan dagang hagit ug babag ang musuway kanila aron mapamatudan ang ilang gugma sa usag-usa. At ang ipa ang mga nagkanindot nga mga eksena sa Black Rider alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Pipila ka mga trabahante sa usa ka refilling station sa mga LPG tank sa lungsod sa Compostela, may reklamong gipaubos sila sa usa ka surprise drug test diin ang nagpahigayon niini na nagsulob og bonet. Ug gipangkulata sila dihang wa miangkon sa gikatahong nangawa nga mga LPG tanks. Ani ang report. Kini ang kopya sa gihimong medical exam sa 5 ka mga trabahante sa usa ka refilling station sa mga LPG tank sa lungsod sa Compostela nga may reklamong gikulata sa mga lalaking gitahasan sa kumpanya pagpaubos kanila sa surprise drug test niadtong Oktubre 24. Usa kanila ang 30 anyos nga si Ram Toyko, usa sa mga driver sa planta. Drug test ko, pag mas dos ka ping, drug test ko. Pag umanong drug test, popular ko. Ilang aswat ko no, nangawat ko no ko, mato na ko, unsam ni nga istorya sir, kung kubawan ni. Mato gisok magular ko sa dughan. Gani niya itong Oktubre 27, mihimo og lihok protesta atubangan sa naasoing refilling station sa mga LPG ang mga may reklamong trabahante. Matod sa hepe sa Compostela Police Station, Police Captain Lino Trice Galvan, ning bag-o lang, nailhan na sa mga pulis ang gitumbok nga mga lalaking nangulata sa mga trabahante ug may pahigayon sa surprise drug test apan dili lang una nila kiniibutyag kay nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Positively identified sa to ang mga biktima kay ato pong gipakita no ang mga picture and the same time kay mo lagi nakabunot yan apo nakakita nga mao gyud nang nga kay naday time nga gitanggal ko no ang mask. Gihanay na usab nila ang kasong isangat sa naasoing 8 ka mga lalaki, lakip na sa pasakaan og kaso ang manager. Sa pagkakutlo ning balita, giswayan pagkuha ang habig sa manager sa naasoing LPG refilling station apan wa pa kini mutubag sa among gipada nga mensahe. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luen Merondina, GMA Regional TV Live. Mga kapuso, sa mga mupadung pa lang sa inyong tagsa-tagsa ka mga trabahoan o eskwelahan, ayaw kalimot sa pagdaog payong. Kay matod sa rainfall forecast sa Metro Weather, dakong bahin sa nasod ang uwanon karong buntaga. Lakip na niini ang halos tibok Central ug Eastern Visayas. Magpadayon kini unyang hapon ug inanay nga muundang karong gabii. Matod sa Pag-asa, easterlies ang padayon nakaapekto karon sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang hanging amihan usab ang nakaapekto sa extreme Northern Luzon.
Bisan ang 124-year-old National Art Museum sa Ukraine, wa gihapon gikaluy-an sa Russia. Giigo kini gamit ang drone strike, hinungdan nga daghang mga bildo nga buak ug daghang mga bungbong nga guba. Sa pagkutlo ning balita, 8 na ka mga tawo na samdan ug nangaangol sa maong insidente. Nanawagan ng Ukraine sa UNESCO pagkondenar sa gibuhat sa Russia sa ilang Odessa National Art Museum. Makita sa maong museum ang mga late 19th ug early 20th century nga mga paintings. Hangtod karon, buhig gyapon na kasaysayan sa Italia. Gipahibaw sa taga-Ministry Culture sa Italy nga kapin sa 10,000 ka mga ancient bronze coins ang nakaplagan ug na-recover sa mga amateur divers. Nakitaan kini sa kadagatan sa Argentina sa isla sa Sardinia. Gituhan nga ang maong mga kwarta nagikan pa ni atong 4th century AD gikan sa usa ka nalunod nga barko. Nga daw one click away na lang sa smartphones ug laptops ang tubag sa mga pangutana, ando na pa ba'y mo gamit o mga library? Kini atong sayran pinaagi ni ining report. Taliwa sa nakamodernong panahon, daw nakalimtan na ang kaminungdanon sa library. Apan pagpasabot sa National Library kabahin ni ini, ang mga ginagamit natin ng mga resources dito ay verified. Unang-una, alam natin kung sinong gumawa sa tulong nating mga librarians. Unlike sa internet, kung sino yung nakikita mo, pinupost mo kaagad na hindi na-verify yung mga information. Ug aron dili mabiyaan sa teknolohiya, migamit usab sila og mga tablet aron malocate ang gipangitang mga libro. Libre kining gitanyag sa National Library. Kinahanglan lang nga mag-register o mokuha og plastic National Library ID sa kantidad nga 100 pesos. Doon na usay e-books nga available on-site ug sa online. Ana usab ang mga augmented reality books o AR books nga gigamitan og application. Ang libro nga gibasa daw will come to life. It is partnered with a mobile application which is we call the Learn Live AR. Open lang natin siya, tapat natin siya dun sa mga images sa libro. Then mag-augment po dun sa inyong mobile yung mga images. Kauban si Rod Brado, Mark Radja-Abelia. GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Subay ning pagtimaan sa ikanapu katuig nga kasumaran sa pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda dinhi sa nasod, atong ila-ilahon kining duha ka mga Typhoon Yolanda survivors nga nag-awit ug bangon Tacloban. Kini ang bangon Tacloban nga gisuwat og giawit sa magdiayong Vanessa o Trox Salazar. Insaktong napo katuig nang nilabay, human mikuso-kuso ang usa sa mga labing bagsik nga Super Typhoon Yolanda nga mikalasog daghang kinabuhi ilabi na sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Taliwa sa danyos ug dakong hagit nga gibili niini, nagpabiling lig-on ang mga nakaluwa sa katalagman. Dungan tang sayran ang ilang inspirasyon sa awit dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Ug makauban nato karong buntaga ang magtiayong Vanessa ug Trox Salazar, mga Super Typhoon Yolanda survivors. Good morning, Ma'am Vanessa and Sir Trox, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang mga kapuso natin dyan sa Eastern Visayas. Good morning mga kapuso. Good morning, Miss Mai. Morning. Okay. Ma'am Vanessa, Sir Trox, ngayong araw saktong ika-10 taon nang manalasa ang Super Typhoon Yolanda. And I understand, may kanta kayong handog na magbigay inspirasyon. Can you share this to us? Yung Bangon Tacloban kasi, ginawa namin to uplift the spirits of Yolanda survivors talaga. So we wanted to spread the inner meaning of the song. So through this song, we want to inculcate this song to their hearts, mind, and soul na hindi pa tapos ang laban, may pag-asa pa sa Tacloban. Okay. Saan po kayo kumuha ng inspirasyon in writing this song or in composing this song? When I saw the people of Tacloban after the storm, talagang yung spirit talaga nila yung pinakauna naming napansin na
kasi mukhang mga zombies yung tao eh. Everybody was lost. So, yung pinakauna naming inisip na we need to do something to hit the spirit of these people. Kaya doon kami humugo talaga ng operasyon to awaken that spirit back again and to stand up para bumalik ulit yung lakas ng mga tao sa Tacloban. Ma'am Vanessa, marami po kayong na-inspire sa kanta nyo. Gaano ba kalapit sa puso nyo ang kantang Bangon Tacloban? It reminded me na yung life is delicate talaga. Na naging bridge yung song na to stand up again. No? Tapos, para sa akin, you have to cherish the moment na nandun pa yung loved ones nyo. Okay. Kay Sir Chokes naman, ano yung masasabi mong pinaka-paborito mong linya sa kanta at bakit, sir? My favorite is actually kahit ilang buhay pa ang kunin nyo sa amin, bahayin nyo man ang bahay ko, durugin pa ng hangin, ako'y muling tatayo at hindi papatalo kahit anong bagyo. It's actually like gives you this really powerful parang chakra to stand up and really rise up from the situation. Kaya yun talaga yung pinaka-favorite ko na whatever happens, there's always a hope. There's always hope that awaits us. Kaya yun talaga yung Sabi nga nila, wari-wari mag-isog, means matapang. So we have to stand up talaga. That was it. Okay. Ma'am, sir, can you share to us your story po of devastation during the devastation of Super Typhoon Yolanda? You go first. We went to Manila after a week kasi wala nang food dito sa amin. So, ang nangyari kasi when Yolanda hits us, talagang unimaginable kasi talaga yung scene. So, everybody was like I was saying a while ago, parang yung spirit talaga ng tao, yung talaga yung nasira. So, everybody was lost. May halos lahat naghahanap ng makakain, looking for their families. Yung iba naman nagmumura sa mga dead loved ones. Kaya nga, a week later, naisipan namin pumunta ng Maynila to get food and help. Pagkarating namin ng Maynila, buti naman may mga kaibigan kami doon. We were able to get relief goods. We brought it back to Tacloban a week after. And then, pinamigay namin. But when those relief goods were naisip namin, hindi namin kayang bumalik-balik ng Manila to get relief goods. So we need to do something na kahit anong gawin ng tao, hindi siya mauubos. That's why we ended up making the song. Okay. And ano po, is it okay to give a sample of the song na kinompose nyo? Okay. Yeah. Wait lang ha. Dito siguro. Wait lang. Wait, I'll just move back a little bit. Huwag kang papagtalo kahit ano pa lakas ng bato. Nasang mga luha putik sa mukha mo, ibigay mo lang ang hawak. Tayo ay tatayo bangon sa pagkakailang bukasan. Tatagan lang ang loob. Tayo ay papangon sa Okay. Thank you so much po, Ma'am Vanessa and Sir Chokes. We want to know po as husband and wife and as survivors, paano po pinatibay ng Yolanda ang relasyon ninyo? Yolanda kasi para siyang naging
puts you down to the ground actually. Makes you appreciate little things in life. Kaya yun talaga yung pinaka-moral lesson ng Yolanda, that anything can happen in an instant eh. So whatever happens, you have to appreciate the little things that minsan hindi na napapansin ng kasi it becomes an ordinary thing. But yun lang talaga yung the biggest lesson of Yolanda. To value, to love those people around you, and then to be able to cherish those moments together with your family and your loved ones and your friends. Parang ganon. Okay, very briefly po, mensahe niyo po in commemoration of the 10th anniversary ng Super Typhoon Yolanda. Siguro baka maraming taong nakakalimot sa mga nangyari nung Yolanda. Yung gusto ko lang is, yung paboritong linya ko rin sa Bangon Tacloban is, hustisya sa mga biktima ay sana'y dinggin. Ito po ay para sa ating lahat, na ito ay mensahe para sa atin na ingatan natin ang kalikasan, pahalagahan natin dahil alam ko epekto ito na maginawa natin sa kanila. So, yun po. Dapat pahalagahan din natin yung kalikasan. Alright, thank you so much, Ma'am Vanessa and Sir Trogs, for sharing your time with us this morning. You're welcome. Thank you. Maraming salamat, Kapuso. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. 47 kaadlaw sa di pa ang Pasko, hapit na mahuman ang construction sa higanting Christmas tree sa may Fuente Osmeña Circle nga nahimo ng landmark sa syudad, labi na niining mga panahona. Tara, ato kining tan-awon pinaagi niining report. Human sa break sa eleksyon o kalag-kalag, balik trabaho na kini mga trabahante sa dakong Christmas tree sa Fuente Osmeña. Pinaspasay ang trabaho sa 110 feet nga kahoy. Si Brendon Cabarubias, nagsilbing team leader ang nagdesign sa Christmas tree. Bibana-bana nga mga 85% na kini nga natapos. Ikatulong tuig na niya kini sa pag-conceptualize sa design sa maong kahoy nga gisponsoran sa inilang kompanya ug subuanon nga negosyante. Gisugdan ang construction ni adtong Oktubre 1 pa. Apan aminado siyang malangan sab sila panagsa, labi na kun mag-uwan. Kung mauwan lag uskadlaw murag delayed na mig mga duha ka adlaw kay siyempre di may ka wiring, di may kasaka sa tower kay outside kuan man ta sa outside nga Christmas tree. Kuna pinaspasay jud among kabirapan sa kung madilim eh. Karong tuiga mabantayan ang mabulukon nga disenyo sa kahoy, gikan sa dakong star sa ibabaw nga rainbow og kolor ug ang mga accents o nakabitay nga dekorasyon. May magsilbing workshop ni Santa Claus usab nga giporma, dugang atraksyon ug anggulo para sa mga social media posts. Rainbow design gani para at least magdag colorful sa ato ang Christmas tree. Dili lang sa Christmas tree hasta pud sa atong live ba. Para indot para sa mga bata kay mo siya na po siya kindi team. Ug aron magsilbing double celebration ang Christmas tree, gisiguro usab nila nga maka-incorporate sa Santo Niño alang sa umaabot nga sinulog ug Fiesta Senior karong Enero. Matod sa tagduma, nagtinguha sila nga mga petsa 20 ning buwana, ma-ready na ang kahoy alang sa sunod-sunod nga testing sa suga nga himuon. Sa Disyembre 1, himuon ang formal nga lighting sa higanteng Christmas tree dungan sa pagbukas sa Pasko sa Sugbo celebration. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Ug mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan ni Shannon Alder o sa ka-book author. Storms don't come to teach us painful lessons. Rather, they were meant to wash us clean. Samtang makita ninyo kini maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita gikan sa rehiyon. Buot na mo pasalamatan ang mga kapuso nato sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na mga kapuso nato abroad. Tungod sa GMA Regional TV,
Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Live, ang kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nason. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. Og 47 ka adlaw na lang, Pasko na! Have a blessed Wednesday, mga kapuso! Ikaw ang aking sandal.